Sa tingin ko, nag-intensify sila ng kanilang mga actions dyan. Siguro, using force to intimidate us. Pero just the same, hindi tayo na-intimidate sa mga ganyan kasi we are on the right side. Magpapatuloy ang pamahalaan sa pagprotekta at pagdepensa ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni National Security Advisor Eduardo Año sa kabila ng tumitinding agresyon ng China. Nitong Lunes, nakaranas ng matinding harassment mula sa PLA Navy destroyer at Chinese Coast Guard vessel ang BRP Suluan malapit sa Bajo de Masinloc. Kumbinsido ang mga opisyal ng AFP at PCG na intensyon ng warship ng China na banggain ang barko ng Pilipinas. Pero ang barko ng Chinese Coast Guard ang nasalpok nito. Kahapon sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc, isang J-15 fighter jet ng China ang nang-intercept sa Cessna Caravan ng PCG. Lumapit ito ng hanggang 200 feet at 5 beses na ni-radio challenge ang eroplano ng Pilipinas. Sabi ng kalihim, hindi magpapasimuno ang Pilipinas ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Pero hindi rin naman aniya aatras sa laban ang bansa sa ginagawa ng China. Wala namang magiging pagbabago sa estratehiya ng Pilipinas sa ngayon at mananatiling kalmado ang mga Pilipino. Remember, no, mayroon tayong mga diplomatic efforts also, mayroon din bilateral consultation mechanism. Dapat yan muna yung ating mga primary means para ma-resolve itong differences na ito. So, hindi tayo magpapanimula ng anumang escalation. Although we are ready to defend our country, the time comes. Sabi ni Professor Renato De Castro, political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University, ang ginagawa ngayon ng China ay pagpapakita ng kanilang pagkadismaya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinabi nito na hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas sa isyu ng Taiwan. Mas mataas po ba ngayon ang tensyon ngayon doon? Oo, lumalala eh. Lumalala. Pinapakita talaga ng China na talagang nagalit sila sa atin dahil doon sa statement ni Presidente. Nung in-interview siya sa India ng First Post, no, first time na, hindi naman actually first, no, yung public statement niya hinggil sa Taiwan. Kasi yung issue ng Taiwan ay ang pinaka, kumbaga, ang China may 3 core interests, no? Unang yan, Tibet, pangalawa, South China Sea, and of course, yung sinasabi ng mga Chino, ang pinaka-core, pinaka-importante yung Taiwan. Pero iba yung konteksto ngayon, talagang nagigigil sa atin. So, yung nangyari sa Bajo de Masinloc, part yan, kumbaga, nung pagpapakita sa atin ng China na hindi sila natuwa, no? Habang nangyayari yung sa Bajo de Masinloc, nagpadala sila ng Coast Guard vessels sa Bashi Channel sa Luzon Strait. Bagamat napahiya ang China sa nangyaring banggaan, pero posibleng mas marami pang panghaharas na gagawin ng China, lalo na't hindi karaniwang ginagawa nila ang magkasama ang Chinese Coast Guard at PLA Navy sa panggugulo sa mga barko ng Pilipinas. Pero ngayon nakita natin sabay na kumilos yung Coast Guard tsaka yung People's Liberation Army's Navy destroyer. So may expect na natin na talagang pamumukha na sa atin yung plan, ika nga, no? Pangalawa, talagang makikita na natin yung ramming. Babanggain nila yung mga Coast Guard vessels natin. Kasi ang calculation nila, mas madami silang barko. Pag binangga nila yan, dinamage nila yan, talagang, kumbaga, mapo-force tayo na i-repair yan. Mababawasan yung asset ng Coast Guard. Kaya dapat paanyang paghandaan ito ng Philippine Coast Guard dahil mahirap tapatan ang paggamit ng gray ship ng China. Sa ngayon, of course, talagang dapat paigtingin yung seamanship ng Coast Guard. Talagang i-reinforce yung Coast Guard vessels natin just in case talagang mangyari yung ramming. At of course, at the end of the day, hindi dapat tayo magpapakita, hindi tayo magpapasindak sa mga Chino. Samantala, wala pa ring inilalabas ang China kung ano na ang nangyari sa CCG-3104 na nagtamo ng malaking pinsala at mga tauhan ito. Pero sabi ni Professor De Castro na nasa Taiwan ngayon, ang sabi ng Taiwan, mga 3 ang namatay eh.
At pinupuna pa sila ng mga Taiwanese dahil yung destroyer, imbis na mag-provide ng assistance doon sa Coast Guard, iniwan. Yung Coast Guard, of course, hindi naman dahil damage siya. Ang dapat siya na mag-provide yung Navy. Pero inabol pa ng Navy yung natin eh. Ganito rin ang nakuhang impormasyon ng National Security Council. Nakita naman natin, yung intention nila na talagang banggain, sila nakabangga. Although, unfortunately also, we learned may casualties on the other side. So this is really very unfortunate. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kumpirmasyon ng China tungkol sa insidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.